sinugod sa ospital. Ito. Basahin natin to. Si Boyeng daw, Boyeng Remulla. News. Tapos yung nag-post, DDS. Anong sabi dito? Boyeng is rushed to the reportedly rushed to the hospital in Rome calling for him. Eto po kita nyo to. Ano sa tingin nyo mga pre? Kasi ito, yan po yung profile na yung profile nito si Batch Ruiz Balyao. Ruiz Balyao. Sinugo daw po itong si Remulla sa ospital. Bagong taon kailan pa to? 15 hours ago. So, kahapon po ito, no? January 1. Kumbaga, isinugod po, no? Itong si Boyeng Remulla sa ospital. Nung tiningnan po natin, nag-ikot tayo sa TikTok, nag-ikot tayo sa Facebook, sa mga mainstream media, chinek natin. Wala pong balitang ganun. Wala po. Pero ang nag-share nito, eto, yung lalaking ito. Alam mo, kung ikaw man yan kung ikaw man yung nag-post niyan, kasi yun yung profile mo Tiningnan ko yung profile mo naman ginamit mo So, siguro, baka nga, ikaw yan. Kung totoo mang ikaw yan, masasabi ko talaga na inutil ka. Bago yan, pakinggan nyo muna to para hindi kayo mabore dyan. Panoorin po natin muna to. Itong video na to. Kasi may tumawag lang, importante lang. Gago mo, banat bay. Ubod ka ng tanga. Tanginan to. Wala ka nang ginawa kundi maghatid ng kasinungalingan, naggago ka. Anong alam mo sa matandang Marcos? Naulul ka. Wala ka namang naiintindihan sa nakaraang administrasyong Marcos. Tangnan to, nagkakakata. Ayaw na daw ng mga investor dito sa atin. Hayop ka. Sinong may sabi sa'yo, tangina mo. Ang ayaw dito, ang mga Duterte. Tangina ka. Huwag ka nga magkalat ng kayabangan mong hayop ka. Bagong taon, magbago ka ng demonyo ka. Dahil sa inyong mga hype kayo, natututo talaga kaming magmura. Putang ng mga to, ang yayabang ninyo, no? Bakit kayo mga DDS kayo, mga putang ina talaga kayo? Sasabihin mo pa, bumaba ang ratings ni Marcos. Hoy, ang ina mo, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Dilaw, hindi ako maka-Rosas. Pare-pareho ko lang sinusuportahan pag tama, ang ina ka. Hindi ako panatiko para maniwala sa pinagsasabi mong demonyo ka. Alam mo, ikaw ba, may putang ina mo, makaharap lang kitang putang ina ka, sasampalin kita ng mag-asawang sampal na hayop ka. Ang ilang kalbo na to, sarap ingud-ngud sa semento. Ang ina mo ka, wala ka nang ginawa kundi maghasik, mag-brainwash ng mga tangang katulad mo. Sino maniniwala sa'yo na ayaw ng mga investor dito? Gago, mabubuhay ang Pilipinas kahit walang investor. Ulul! Basta panatilihin lang ni Marcos na ang tinatangkilik ng mga Pilipino ay ang mga produktong Pilipino. Tangina mo, mahilig ka kasi sa ibang bansa dahil ikaw ay bugaw. Tangina to, hayop talaga tong hayop na to Ikaw na hayop ka, wag ka magkalat. Hindi tumitingin ang taong bayan sa numero. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa survey na putang ina ka. Huwag mong lasunin ang utak ng mga Pilipino, demonyo ka. Kaya ang daming nagkakasala, ang daming naging tanga, ang daming naging bobo dahil mo. Ikaw ang promotor sa kababuyan ng bunganga, sa kabubuan. Putang ina to, kayabang nung hayop ka, duwag ka naman tangina ka. Ito si Banat Bay, talagang demonyito tong hayop na to. Ito ang naghahasik talaga ng kasinungalingan. Ito ang vlogger na walang kadignidad hayop na to. Tangina ka, kung nakitahan man lang sana kita na ikaw ay may malasakit sa bayan, hayop ka. Baka sakali, hindi kita minumura. Putang ina mo ka, Duterte lang ang iyong pinagtatanggol. Mga gumagawa ng tama, binababoy mong hayop ka. Sasabihin mo, alam mo yung mga nangyari noon sa Marcos senior regime, tanga mo. Kung ganun ka nakatanda, baka matanda ka pa sa akin. Hayop ka.
Tanginan to, demonyo talaga to. Putang ina ka, durugin ko yung bunganga mong hayop ka eh. Ha? Tangina mo ka? Wala ka naiintindihan kundi magkakata. Okay, may tumawag lang kasi mga pre. May tumawag lang. At importante yun, importante. Kaya para hindi kami maboring, pinlay ko muna. Okay? So, move na tayo dito sa kay Remulla na isinugod nga daw po sa hospital. Ayan o. So, marami pong nakapanood nito. Nasa mga 14K. 14K. Nakakita ng post na to and then 5K comments, 780 shares. So, marami pong nadali ng fake news. Binasa ko yung mga comment. Marami po talagang naniwala. Marami pong tatanga-tanga pa rin Pilipino. Napakarami po. Sa totoo lang. 'Di ba? Hindi po sila nag-iisip, hindi man lang nagre-research. Kaya ang payo ko sa inyo, wag po magpabiktima ng fake news, mag-research din po. Maraming galit. Oh, may mga pa dito nagko-comment na sana matuluyan na lang daw. 'Di ba? Nang dahil po sa post nitong tao na 'to. Oo. Dahil po sa post nitong tao na 'to. 'Di ba? So kayo mga pre, anong reaction niyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento and yung mga reaction. Ayan kasi hindi po talaga maganda. Hindi po maganda na tayo ay magpapabiktima ng fake news. Lawakan po natin yung ating pag-iisip. Okay, para syempre dahil nandito po tayo, hindi ko naman po kayo hahayaan na mabiktima ng mga fake news. 'Di ba? Yung mga ganitong klaseng kasinungalingan, babasagin po natin agad 'to, 'di ba? Oh, gano'n lang naman po. So, yun lang at move na po tayo sa next topic. Okay, panghuling topic natin about dito sa kapatid ni Kibuloy na kinaladkad or hinuli sa Davao. Akalain mo harangan mo yung kalsada, huwag mo padaanin yung tao tapos may hawak kang itak. Ang ina mo matanda ka. Naku, matanda pa naman. Ang sarap bugbugin no? Oh, si Dato watawat daw. Putang ina mo ka, sakaling kita ng watawat mo Yung suot-suot mo diyan na ano ba 'yan? Pwede po ba 'yan? Suotin niya yung watawat? May kaso 'yan, 'di ba? Kung hindi ka naman alam ko may mga simbahan na gano'n, sinusuot po nila yung watawat pero pinapayagan po sila ng gobyerno. Registered kasi sila. Pero katulad nito, kolorom 'tong kulto na 'to kolorom Tapos susuotin mo yung bandila ng Pilipinas. 'Di ba? Labag sa batas 'yan. Oo, lalo't kulto kang hindot ka.